Grace morning po sa ating lahat. Yes, man. Are you ready to praise? Praise God. Panginoong Jesus, tunay kang dakilan, kamangha-mangha, wagas ang pag-ibig mo. Buhay ay inalan sa isang katulad ko. Di man karapat-dapat, ako ay inibig mo. Ako ay inibig mo. Panginoong Jesus, tunay kang dakilan, kamangha-mangha, Wagas ang pag-ibig mo. buhay ay Inalan sa isang katulad ko. di man karapat-dapat, ako ay inibig mo. Ako ay inibig mo. Dahil sa'yo lamang matatagpuan pagmamahal na walang hanggan. Sa krus pagpapatawad mo'y ilaan. Jesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo lamang matatagpuan pagmamahal na walang hanggan. Sa krus pagpapatawad mo'y ilaan. Jesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. Walang hanggan. Mula noon
ikaw ang buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo lamang matatagpuan pagmamahal na walang hanggan. Sa krus pagpapatawad mo'y lahat. Jesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. Dahil sa'yo lamang matatagpuan pagmamahal na walang hanggan. Sa krus pagpapatawad mo'y lahat. Jesus, ikaw ang buhay na walang hanggan. 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 Dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay narito, umaawit at pupuri sa'yo. Sa kabutihan mo, kabutihan mo, walang tigil magpakailanman. Jesus, ang ngalan mo, karapat-dapat na papurihan. Kadakilaan mo, kadakilaan mo. Nasa pag-ibig mo, Jesus, ako ay narito, umaawit at pupuri sa'yo. Sa kabutihan mo, walang tigil magpakailanman. Jesus, ang ngalan mo, karapat-dapat na papurihan. Kadakilaan mo, pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Karangalan ay tanging sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Karangalan ay tanging sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Panginoon, Di ka nagsasawa, ako ay ibigin, Di ka nagsasawa, ako ay ibigin, Di ka nagsasawa, ako ay ibigin mo.
Pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Karangalan ay galing sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Karangalan ay galing sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong Pasasalamat ang alay sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Karangalan ay tanging sa'yo, O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Napakabuti mo, O Jesus. Napakabuti mo, O Jesus. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo, O Jesus. Napakabuti, napakabuti, napakabuti mo, O Jesus. Lumipas man ang panahon, kahit na anong sitwasyon, mananatili kang tapat, pagkat ikaw ay di nagbabago. Lumipas man ang panahon, kahit na anong sitwasyon, mananatili kang tapat, pagkat ikaw ay di nagbabago. Pagkat ikaw ay di nagbabago. Napakabuti,
napakabuti, Sa lahat ng oras, napakabuti, sa lahat ng panahon, Diyos. napakabuti mo, Anumang sitwasyon. O Jesus. Purihin ka, purihin ka, O Jesus. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Jesus. Purihin ka, purihin ka,
purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Hallelujah. Parapat kang purihin, sambahin ka kayo ng Diyos. Salamat po, Diyos, muli sa napagandang umaga ito na muli po kami nagkatipon-tipon, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa pagsama mo sa amin simula umaga hanggang sa katapusan ng gawain. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord God. Ito po kami dalhin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, makapo na pa tayo. So, nagulat uli kayo, no? Ako nagulat uli. Ito po yung literal talaga na manginginig talaga yung tuhod ko. Kasi less than a week lang po yung paghahanda ko. Hindi po katulad ng last time, 1 month yun. Mahabang preparation. Tapos nga, kagabi, nag-message pa ako kay JR. JR, maghanda ka. Kasi sumusumpong na naman yung acid ko eh. Baka hindi ako makadalo. Pala, hindi rin pala siya naghanda. Pero salamat sa Panginoon na eto muli po ako. Magbibigay uli ng mensahe. So, sino po nag-iisip din na bilang sa mga hayop sa naka-record sa Bible, saan po tayo kinukumpara? Tayo po, bilang mga tao, mga anak ng Diyos, anong hayop tayo kinukumpara? Hindi po, yung mismong hayop. Sheep po. Hindi po. Tayo po kinukumpara po sa isang sheep. Tupa. So, pwede pakibuksan din. So, tataka tayo, bakit hindi sa isang kambing tayo kinumpara? Di ba? Bakit hindi rin sa isang elepante o kaya sa isang ahas? Kundi sa isang tupa. So, alam natin, napag-aralan natin yung tupa, no? Yung characteristic ng isang tupa. So, dati, pagkakalam ko dati, yung pang tupa, yung sheep, yung ram, at yung lamb, kala ko magkakaiba sila. Akala ko magkakaibang mga hayop yan. Pala, iisa lang pala sila. Yung sheep. Wala pa tayong mababasa sa Bible na yung dahil yung sheep is pwede siyang maging singular, pwede siyang maging plural. Wala tayong mababasang sheeps. Mali po pag sheeps. Kundi sheep, pwede siyang gawing plural. Diba? All are type it, inalintod sa isang sheep. So, ang title po natin pag-aaralan ay Siyempre na po, first time ko pong gumamit eh. Wala po sa bahay nito eh. So, yan po. 9 reasons why God compares us to sheep in the Bible. So, sheep, hindi siya kambing. So, pero bago po tayo magsimula, may share lang po ako regarding sa ating kapatid na si Brother George. Regarding kasi nabanggit yung sheep at yung kambing. Kasi si Brother George, laging niya sinasabi sa akin, bro, hindi ko makakalimutan yung joke mo sa akin. Anong joke yun? Basta, ilang beses sinabi sa akin yun. Yung joke namin, yung joke niya ni Brother Gardo, pero yung joke ko, hindi niya makakalimutan. Bro, tagal-tagal na yung pa yun, sa Del Valle. Yung nandun pa yung church sa Del Valle. Kasama pa si Pastor June, Brother Arnold, wala pa si Brother Donald doon. Hindi ko alam kung nandun na sila, sinend ni Pastor yung picture na yun eh. Diba sinend yung picture na yun? Yun yung time na may joke. Gusto nyo bang malaman yung joke na yun? Parang ayaw yata eh. So, po nakakalam, na lang. So, ang tanong, bakit hindi makalimutan ni Brother George? Lagi na lang yung pag nag-uusap kami, bubulong-bulong sa kanya, bro,
naalala ko na naman yung joke mo. So yung joke, hindi, bali yung tanong, bali, ano una? Ano yung maliit na pusa? Anong tawag doon? Kuting. Maliit na aso? Tuta. So maliit na daga? Bubwit. Social ka naman. So, ang naging joke ko nun, ano yung tawag sa maliit na kambing? Ha? Ano po? May premium 1,000 maka... Pero joke lang po yun. Yung pong, pag nag-usap kami ni Barrios, hindi siya talagang tuwan-tuwa siya pag pag-usapan namin yun. So ano yung maliit na kambing? So, si Rita po, ang maliit na kambing ay kapirang goat. Okay mo ba? Kasi si Brother Diyos, hindi niya makalimutan eh. Baka gandi sana kayo, hindi niya makalimutan yan. Amen. Kapirang goat. So yun po, ang title po is 9 reasons why compares us to sheep. Why God compares us to sheep in the Bible. So, maliit, no? So ito pa yung mga pangalan ng sheep. Yung pong number 1 sheep is an E. Hindi po tawag, ang tawag po niyan is U. E-W-E. Ito po yung adult female sheep. Yung po tawag sa adult female sheep is U. Tapos yung ram, pagkaalam ko dati, ang ram, ibang hayop. Pala ang ram is an intact adult male, ang ram. Tapos yung wether, yung castrated male sheep. Sabihin yung castrated, yung Tapos ito pa yung lamb, a young sheep under 1 year old. So di ba nababanggit sa Bible yung lamb? Sinabi nga na, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So sinabi mismo si Jesus na isa yung Lamb of God. So pag sinabi yung Lamb of God, ito pa yung young sheep under 1 year old. So kakagad ako na, nabuksan isip ko na, kala ko ang ram magkaiba. Kala ko yung lamb magkaiba. At yung sheep, pala, iisa lang pala sila. Amen. So, yung number 1 po ay, sheep has no sense of direction. Bakit po sinasabing has no sense of direction? Dahil po may, wait lang po. Sinasabi po nila, ang sheep daw, patawa lang kung sinabi nila, sheep daw ay parang stupid. Bakit sinasabing stupid? Kasi nga wala raw silang sense of direction. Pag may sumusunod, susunod din po sila. At meron pong isang mga kwento po sa Turkey na meron pong 1,100 sheep. Tapos, yung 400, nahulog sila sa bangin. So dahil sila yung unang-unang nahulog, automatic, patay sila. Kasi bangin yung nahulog eh. Pero yung last, alam pala 1.5 tapos 1.1. Yung natirang 1.1, nahulog din sila. Kasi wala silang sense of direction. Sumunod sila. Kung ano yung tinutulak sa kanila sa likod, dahil hindi rin alam ng mga nasa likod kung ano yung nasa harapan. Kumbaga parang stampede. So yung sheep na nasa likod, tulak na tulak. Yung naman nasa unahan, sige lang sila na sige. Pero yung 1,100, nabuhay po sila. Bakit po sila nabuhay? Kasi po, yung naunang 400 na namatay, dahil yung katawan nila, di ba, malambot, at meron silang mga balahibong makapal, nabuhay po sila. Dahil inadagan lang po nila yung 400. Para lumalabas, parang kutsyon. Nahulog sila sa isang kutsyon.
Kaya na nakakalungkot, yung pong 400 nangamatay. Ganun po talaga sila, yung pong mga sheep. Tapos meron pang isang mga dahil sa isa pang kwento na patungkol din sa sheep, yung pong shepherd, halimbawa, maglalagay sila ng tali doon sa gate. Pag may tali, ang ginagawa ng mga sheep, tumatalon sila. Tumatalon. Dahil nakita nila may tali. So pag ginawa nila, pag pinutol nila yung tali, ganun pa rin mga susumunod na mga sheep, ganun pa rin. Tumatalon pa rin sila. Kahit alam na nilang putol na yung tali, ganun po talaga ang sheep. Wala silang sense of direction. So yung ating text po is, ayaw gumana. Yan. Sabi po sa Isaiah 53:6, we all, sabi ito kanina, we all like sheep, tayo po yun, have gone astray. Each of us has turned to our own our way. The Lord has laid on him the iniquity of us. So sabihin, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong daan. May kanya-kanya tayo, dito ko. Yun ang talaga ng sheep. Pero salamat sa Panginoon, niligtas po tayo ng Diyos. Amen. Tapos, susunod po ng yung characteristic po. Sheep are defenseless. Pakiulit po. Are defenseless. Bakit po sila defenseless? They cannot defend themselves. Alam natin, hindi katulad ng isang aso, pag aanay may aso, talagang lalabas yung pangil nila. At ang pusa, pag inanom yung pusa, at yung, yung mga leon, tiger, pag kakantiin mo sila, aanin kila. Pero ang sheep, defenseless sila. Hindi nila ma-depend ang kanilang sarili. Unlike pag sila po, pag nagtatakbuhan sila, pag isang grupo lang sila, pwede natin matawag na meron silang defense. Pero pag mag-isa ka lang na umiwalay, you are defenseless. Delikado ka sa wolf. Kaya ang sinasabi nga ito, sheep are defenseless. Hindi nila ma-depend yung sarili nilang. So ano pong ating verse? When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So nandun naman yung word na like sheep. Sabihin natin, like sheep. So, nakita ng Panginoon, we are harassed and helpless. We are helpless, harassed. So, ganun din po yung normal na characteristic ng sheep. They are defenseless. Next is, sheep can get up without help. So, paano po yan? So, meron po tayong papanoorin na video regarding this one. Tingnan po natin yung sheep, no? Hindi po niya kayang tumayo. Kailangan po ng isa pang ng shepherd para sila makatayo. Amen. Sige po, paki-close na po. So parang katulad sa isang insekto na pwede na pakipatay na po. Di ba, pag nakita tayo ng ipis, di ba, pag ipis, mabilis tumakbo. Pero pag kante may ipis at kawag siya ng kawag. So ganoon din ang parang pagong. Pag bililigtad may pagong, ganoon siya, hindi sila makakilos. So ganoon din po ng sheep. Hindi rin niya makakilos. So meron dapat tumulong sa kanya. Yun po yung shepherd. Na para siyang itayo.
Hindi natin kaya. Dahil ang nakakalungkot po nun, pag matagal na nakaganon ang sheep, mamamatay po siya. Mamamatay po yung sheep pag matagal siyang nakatihaya ba tawag doon? Nakatihaya. Either hindi natin alam kung ano nangyari sa katawan niya, pero mamamatay po siya. Pwede rin po siyang, habang nakaganon, pwede rin po siyang puntahan ng mga wolf. Talagang wala siyang magagawa. Kasi hindi siya makatayo eh. So, salamat sa Panginoon. Meron po tayong shepherd na magbabangon sa atin. Amen. So, next. Yan po. Sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. So, meron ulit tayong papanoorin dito, no? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, sa video po, hindi po yung mga sheep. Ayan. One more time. Isa po sila tumatawag, yung mga hindi... Hindi po sila pinapansin. Hindi rin pinapansin. Ito pa yung totoong shepherd. Who? Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Makapansin po natin yung mga sheep, lumingon po sila. I can't believe it. Oh my God. Did you hear the voice? So, totoo tayo sinabi ng Panginoon na the sheep hears my voice. So, hindi sila, mga sheep, hindi nakikinig sa ibang mga ano. Di ba may tatlong nagtangka, tatlong boses. Kahit lingon, hindi sila lumingon. Kumbaga parang magiging sila, marites. Hindi talaga sila lumilingon. Pero yung totoong shepherd, yung pang-apat, unang dinig pala nila ng boses, lumingon agad sila at sila'y lumapit. So, ganoon din po tayo, no? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So, sino po yung ating shepherd? Jesus. Amen. Bali siyam lang po ito, maiksi lang naman po ito. Number 5, sheep are not meant to carry burdens. So sabi, hindi sila talagang nalaan na parang magkarga ng mga bagay. So meron po tayong ito po sinabi sa Psalm 55 verse 22, cast your burdens on the Lord. Cast your burden. Hindi mo sariling cast yung burden mo lang. Cast mo sa Panginoon and He will sustain you. So ito pa yung mga hayop, no? Unang hayop, camel. Susunod yung horse. At yung pangatlo is elephant. Dahil ang sheep, hindi mo sila pwedeng lagyan ng kahoy sa likod. Ano mangyayari sa kanila? Maano pa yung nila? Yung tuhod nila, yung paa nila. Pwede silang makras. Lagyan mo sila ng mga kahoy o bigas. Bigla silang mamamatay po sila. Makakas po sila. So ganoon po, hindi hinayaan ng Diyos na maglagay ng burden. Kundi sa ating spiritual, ibigay natin yung burden sa Panginoon. Amen.
Ayan. Sheep will settle for less. Paano po, ano po yan? Sheep will settle for less. So, ang sheep kasi, pag nauuhaw po sila, kahit makita nila yung tubig, kahit alam nila yung malinis sa tubig ay nasa malayo pa, pero pag may nakita silang tubig na madumi, iinumin din po nila yun. Iinumin po nila yun. Ganun po sila settle for less. Kahit sasabihin maputik yung lugar niya, maputik yung tubig, wala silang pakialam, iinom sila. Pero alam natin, meron silang, ang sheep kasi, takot sila sa mga running water. Yung po, alam natin, di ba yung umaagos na tubig? Natatakot po sila doon. Pag malakas ang alon, anong tawag sa ganung alon? Yung pag malakas ang alon, natatakot po sila. Matatakotin po ang mga sheep. Tatakbuhan po sila. Ang gusto nila, yung pong, the Lord is my shepherd, I want for nothing. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. Justin, very still waters. Doon po sa sound, yan po. Yan po. Yan po yung still waters. Yung talagang, ano ba yung still water? Opo, hindi talaga gumagalaw. Dahil pag ang shepherd, pag nakita sila ng tubig na malakas yung agos, gagawa ng paraan ng mga shepherd. Ano pa nila gagawin? Para lang gagawin nila yung mga dam, harangan nila ng bato. Pag hinarangan nila ng bato, wala na aagos, magkakaroon ng yung tubig. Yung opo, yung payapa po yung tubig. Yun ang gusto ng mga sheep. Dahil pag malakas ang agos, matatakot sila, hindi sila iinom. Mas prepared nila yung iinom ng tubig na maputik. Kasi gusto nila payapa eh. So, ganoon po yun. Kaya ang ginagawa talaga ng mga shepherd, kita natin bilang ating Panginoon, gagawa sila ng paraan. Either na maglalagay sila ng bato, di ba, minsan, sa yung maliit tayo, gumagawa tayo ng mga laruan, di ba, lalagyan natin ng bato, yung tubig, para hindi naaagos, magkakaroon na ng konting tubig. Yun ang gusto ng mga sheep. Yun ang ginagawa ng mga shepherd. Amen. Meron po tayo natutunan. Amen. Tapos, sheep are valuable. Ano po yung valuable? Mahalaga. Yung sa panahon ni Jesus, pag ikaw ay marami kang sheep, mayaman ka na. Mayaman na mayaman ka pag marami kang sheep. Sa Tagalog, ang sheep ay mayroong kahalagahan, mahalaga sa panahon ng Panginoon. So, bakit ba ang sheep? Kasi ang sheep, maliban sa mga normal na hayop, meron yung meat, nakakain, tapos meron siyang gatas, at yung kanyang balahibo, yung wool, ito pinagagamit pwede sa paggawa ng mga jacket. So mahalaga po yung kanilang mga balat, yung mga feather. So look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tapos, sheep cannot take care of themselves when wounded. So mga sheep, pag sila'y nasugatan, wala silang hindi nila kayang gamutin sarili nila. Unlike sa aso, lalo na sa part namin na yung aso namin talagang parang nasugatan. Ang daming dugo ng aso. Pero pinabayaan, doon lang sa dulo, didilaan lang niya. Ganun po ang hayop. Didilaan lang niya yung kanyang sugat at gagaling na. Pero ang sheep, hindi po niya kayang gamutin ang sarili po niya. So, ang ginagawa ng mga shepherd, maglalagay sila ng oil. Papahira ng oil yung sugat ng sheep, saan man ang sugat, at lalagyan na ng benda. Ganon po ang sheep. Hindi nila kayang pagalingin yung kanilang mga sugat. So, kahit naman tayo, di ba, pag may mga sugat tayo, dapat gamutin natin. Pero sa mga hayop na kumpara, aso, automatic, didilaan lang nila yung kanilang mga sugat at
ilang araw lang gagaling na. Pero ang sheep, hindi pwede. Hindi nila kaya. Sinabi mo sa Psalm 147:3, He heals the brokenhearted and bandages their wounds. So, kumbaga, ano yung binebendahan yung sugat. So, ganun din ang ginagawa ng mga shepherd. Bebendahan nila. So, nakita natin yung sakripisyo ng mga totoong shepherd. Bebendahan nila yung sugat ng tupa. At pagdating sa panahon, ito po'y gagaling na. Amen. So ito po yung sinasabi nun. Salve is an oily medicinal ointment applied to the skin to soothe or promote healing of wounds, sores, and irritation. So, nilalagyan po talaga, pinapahiran nila either sa mukha o sa sa mga katawan, sa mga may sugat, para ito po'y gumaling. Ito po yung last. Sheep are innocent. Paano naging innocent ang sheep? Sabi dito, in Christianity, sheep symbolize gentleness, purity, and innocence. The lamb, which wasn't a goat or any other animal, was sacrificed at Passover because it represented the Lamb of God, flawless, pure, and holy. So nakita natin, yung sheep talaga innocent. Hindi siya, gaya ng sinabi ko kanina, hindi tayo kinumpara sa isang kambing, kundi sheep ay inosente. So nakita natin, di ba, ang sheep, dadalhin mo na ang sheep sa katayan, sasama lang sa sayo. Di ba? Wala siyang pakialam kung saan siya dadalhin. Ganun din ang ginawa ng, di ba, ang kambing din, papakainin mo na yung kambing sa mga damuhan, naghihilahan pa kayo. Pero tayo po yung sheep, tayo po yung innocent. So, paano pinapakita ng Panginoon, di ba? Nung siya pinako sa krus, nagwala bang Panginoon? Nagbanta ba siya? Yari kayo sa akin. After 3 days, mabubuhay ako. Yari kayo sa akin. Tahimik lang po siya, amen. Ganoon po ang sheep, ganoon din gaya po ng ating Panginoon. Siya inosente. So, ano pong matututunan natin ngayon sa umagang ito regarding sa sheep? Dati tayo po'y walang protection. Pero dahil sa Panginoon, binigyan tayo ng protection. Dati, wala tayong direksyon. Pero dahil sa Panginoon, binigyan tayo ng direksyon. Dati tayong sheep, tayong mga tumanggap sa Panginoon, wala tayong halaga. Pero binigyan tayo ng halaga ng Panginoon. Sa paano paraan, ibinigay niya kanyang buhay para sa atin. Nagsakripisyo siya para sa atin. Amen. So, ganun po tayo kabuti sa Panginoon. So, yun lang po yung aking share. Sana po meron po tayong natutunan sa umagang ito. Amen. So dadako po tayo sa communion. So, doon po sa 1 Corinthians chapter 22, bago po tayo dumako po dun sa pag-take ng bread at pag-take ng wine, sinabi po rito sa verse 27, But if you eat the bread and drink the wine in a way isn't worthy of the Lord, you sin against the body and blood. So, ibig sabihin kung ano po tayo sa communion, hindi po tayo maayos. Meron po tayong kasalanan na dala-dala ngayon sa umagang ito. Sabihin, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoon. So, bago po natin i-take, magkaroon po tayo ng kahit ilang minuto na manalangin tayo sa Panginoon. Kung meron po tayong pagkakasala, may nagawa tayong pagkakasala, o meron tayong nasaktan sa mga kapatiran, time na para po tayong manalangin, tayo po humingi ng kapatawaran upang maging kaaya-aya tayo sa pag-take ng dugo at bread ng ating Panginoon.
So sinabi dito, he took some bread in his hands, then after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is given to you. Eat this and remember me." So take po natin yung ating. After the meal, Jesus took a cup of wine in his hand and said, "This is my blood. With it, God makes it a new agreement with you. Drink this and remember me." So take po natin, makipag. Cheer, 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 cheer. Yes, hallelujah. Tayo pa yung magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, aming Ama. Tunay nga po, Panginoon, na kaming api yung iniibig, Panginoon. Hindi mo po kami pinababayaan. Lord, maraming pong salamat sa iyo. Dahil alam niyo po, Panginoon, ang kalagayan po ng bawat kapatiran, Panginoon. Salamat sa mga salita mo na aming mga napakinggan, Panginoon, sa umaga pong ito. Natunay nga po, Panginoon, isa po kami sa gaya ng sangsip, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala ka po sa amin. Salamat o Diyos sa patuloy na pag-ibig mo po sa amin, sa pagmamahal mo po sa bawat isa po sa amin. Purihin ka o Diyos sa umaga pong ito. Maraming salamat sa iyo, Ama. Thank you, Lord. Mayroon lamang po ako may share po nung June 30. Ay nagkaroon po ako ng accident. Hindi po ako yung naka-accident, ako po yung na-accidente po nila. Ang natutunan ko po dito, nabangga po ako ng isang tricycle driver din sa likod. Ang naging reaksyon ko po noon, dahil sa pagmamadali po yung mga nasa likod, dahil inahabol po nila yung stoplight, dahil mag-go na po siya, mabilis po yung dating nila. Ay ako po ako doon sa likod po ng kotse. Inaalalayan ko siya dahil alam ko hindi po siya aabot sa ano. Pero yung sa likod talaga po silang mabilis. Nung biglang nagpreno yung kotse, nagpreno ako. Ako naman yung nabangga ngayon doon sa likod ng tricycle ko. Siyempre, nabigla po ako, nasaktan ako. Sabi ko, bakit ganun ka ako? Stoplight na, kabilis ninyong umarurot pa ka ako. Ang pagtuturo po dun sa akin, bagamat nakapag-react ako dahil nabigla nga ako, sabi ko, paano yan? Anong gagawin natin? Ako po dun sa nakabangga, mag-usap tayo kako po sa kanya. Ihatid ko lang itong pasero ko kapon niya, dito sa may highway. Di sige kako, sinundan ko po siya dahil gusto ko po siyang makausap at maayos po yung nangyari. Ang ginawa po niya, pagkatid po nung pasero niya, tumakbo po ngayon sa Del Pilar. Siyempre, inabol ko po, Dahil ako naman, hindi naman yung gano'n na makikipag, agreement sa kanya, kundi pag-usapan po namin yung nangyari. Dahil hindi po siya uminto, sige ka ako, sa pulis na lang tayo pumunta. Pumunta po kami dun sa pulis. Ngayon, ang nangyari doon, sa madalit sabi, pinapunta kami ng pulis doon sa pinagpagawan ng sidecar. Lalong mas malaki po yung nagiging gastusin niya doon dahil sinabi po nung ang tanggap namin dyan kanya dahil hindi may babalik sa talagang pagkaayos niya dati, 6,000 ka po niya din, napalaki yung pompo niyang ganyan. Kinausap ako. Wala na bang bawas doon kako doon sa sinagad niya, 5,000. Ang konpo ng tao, hindi po siya nagre-response na kumbaga sa parang ayaw niyang akuin yung responsibilidad niya.
So sa akin, kung nagpakababa po lang siya noon, ako naman, madali lang naman po niya akong kausapin eh. Ang natutunan ko doon ay ako po yung sa sarili ko, na parang nakita ko na talagang wala naman talaga. Anya lang, ang mahirap dito, inimpound yung motor niya. Ngayon, ang inihintay ko lang, tatawagan ako nung nakabangga po sa akin para kausapin. Napakaganda po sana yung magiging resulta ng pagkatawag niya kung ano. Ika-cancel ko na po yung responsibilidad po niyang Ayun lang po, hindi po siya Ngayon, sabi ko, hintayin ko na lang yung tawag niya para alam ko kung ano po talaga yung niya. Ang gusto ko po, yung makiusap lang. So, para sa akin, ang natutunan ko doon bilang hindi naman po tayong perfectong tao. Ang ko po dito sa Panginoon naman, pag may problema, kumbaga sa parang nahihiya ka lumapit sa Diyos. Pero ang Diyos ay gustong-gusto niya na lumapit ka pagdating sa mga bagay na ikaw ay talagang hindi mo kaya yung problema, hindi mo kaya solusyonan yung problema. So ang Diyos talaga ay napakabuti dahil alam niya kung ano po yung mga nararamdaman natin. Bawat isa po sa atin, hindi man po tayo pare-parehas yung sitwasyon po ng buhay, yung mga dinadala natin problema, lalo sa buong linggong ito. Marami po tayong mga napagdaranan na mga pagsubok. So, yun lamang po. Dadaro ko po tayo sa ating pagkakaloob at ito nga po yung verse 14 na naikon po sa akin, yung magbigay kayo at ito ay bibigay sa inyo mabuting takal, siksik, liglig at umaapaw sapagkat ang panukat na inyong pinagsukat ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. So ito, dito ko po nakon din po yung ang pagbibigay po ay talagang isa pong susi para matugunan po yung pong ating mga pangailangan. Para matugunan po kung ano po yung mga pangailangan po ng ating bahay panambahan. Alam po natin, mayroon po tayong project na gagawin. Ito po ay hamon para sa bawat isa po sa atin, ang pagkakalob. Amen. Wala pong ibang magtutulungan kundi tayo-tayo po. So, ito lang po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, muli kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakababa, Panginoon, sa iyong banalapan sa mga oras pong ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat kapatiran na naririto. Patuloy po, O Diyos, na pagpalain niyo po ang bawat isa, bawat anak buhay. Lord, anuman pong kanilang mga plano, salamat dahil ang katagumpayan ay patuloy nga po ninyong pinagkakalpo sa kanila. Maging, Panginoon, sa mga oras din pong ito, sa bawat malikom na salapi, Lord, ito po ay magamit ayon nga po sa kaparaan ng nais mo. Kahit purihin ka, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Masasalam ang aral sa'yo, o Panginoon Jesus, Panginoon Jesus, karanasan.